Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng mga katulad ko na avid listeners ninyo. Sa inyong programa sa YouTube ay una kong napakinggan sa aking kaibigan at mula nga noon ay madalas ko na rin itong pinakikinggan. Nakakaaliw kasi at isa pa ay nakakatuwang makarinig ng iba't ibang kwento ng buhay na minsan ay nakakaiyak, nakakainis, nakakatawa at sa huli ay kapupulutan din naman ng aral. Itago niyo po ako sa pangalang Ferdy. Lumaki po ako sa bayan ng Bulacan. Mahirap lamang kami papadudot pero hindi ko masyadong naranasang maging mahirap dahil ginawa naman ni nanay at ni tatay ang lahat ng kanilang makakaya para maibigay sa amin ang aming pangangailangan. Si nanay ay namasukang kasambahay sa isang mayabang pamilya na malapit sa amin. Stay out siya kaya sa gabi ay sa amin pa rin siya tumutuloy. Pag may pinaglumaang gamit sa bahay o kaya ay mga laruan, mga damit at kung ano-ano pa, ang mga amo ni nanay ay ibinibigay yon kay nanay. Kaya halos naranasan din namin ang mga laruang pangmayaman at mga damit na mamahalin. Kahit pa pinagsawaan na nila, ay masasabi ko namang halos bago pa rin at matino. Si tatay naman ay nagtatrabaho sa Kapitolyo sa bayan bilang isang driver. Panganay ako sa aming dalawang magkapatid. Ako at ang bunso naming si Julio. Nasa third year high school na ako noon nang makilala ko si Aya. Classmate ko siya at transferee. Maganda si Aya, papadudot. Maputi siya at medyo mataas sa pangkaraniwang height ng mga babae. At ang mas nakatawag pansin, lalo sa kanyang mukha ay ang napakapula niyang labi at mahabang pilik mata. Isamaw pa ang light brown niyang mga mata. Maganda si Aya. Yun nga lang ay medyo boyish itong magkikilos. Nabalitaan ko pa nga na nag-transfer ito sa aming school dahil nabarkada ito sa dating pinapasukan nito. Nakasama sa mga illegal na frats kung tawagin. Madalas natitigan ko ang mukha ni Aya dahil gandang-ganda ako dito. Hanggang sa napansin ako ng aking classmate na si Buboy. Mula noon ay tinutokso na ako nito na crush ko daw si Aya. Dahil madalas daw ako nitong mahuli na napapatunganga sa pagtitig kay Aya. Hanggang sa kumalat na sa aming room na gusto ko si Aya. Sobrang hiyang-hiya ako noon, papadudot. Hindi naman sa pagmamalaki. Madami din naman ang nagsasabi na may itsura ko. Matangkad at may kulay na mapusyaw. Hindi maputi, hindi maitim. Marami ang nagsasabi na mapang-akit daw ang aking mga mata. Dahil akala mo ay palaging nangungusap. Kaya madami ang nagsasabi na may killer eyes daw ako, papadudot. Alam na ng buong klase na crush ko si Aya. Hanggang sa dumating ang aming intrams, may booth noon na kasal-kasalan. Yun bang huhulihin ka at ipoposas at dadalhin sa kunwari ay altar, tapos ay ikakasal kayo. Pinagkatuwaan kami ni Aya noon na iposas at kunwari ay ikakasal. Nakita ko noon sa mukha ni Aya ang pagkairita at pagkainis. Pagkatapos ng kunwari ay kasal, sinabi sa amin na you may now kiss the bride. Sobrang pula ko noon at hindi ko alam ang gagawin ko. Nakita ko naman na sumimangot na si Aya. Kahit sa pisngi lang, sigaw pa noon ang isa sa mga nandon. Nagsisigawan sila sa amin sa panunukso. Ang sabi ko pa kay Aya ay kung pupwede ba, kahit daw sa pisngi lang. Inambaan agad ako ng suntok ni Aya at ang sabi niya ay subukan ko daw na halikan siya at makakatikim daw ako ng suntok sa kanya. Pero sa pagkantsaw nila ng kiss ay tinulak ako ng isa sa mga kaklase ko. Dahilan, papadudot, para magkadikit ang aming mukha ni Aya. Hindi ko matandaan kung saan lumapat ang aking labi sa parte ng kanyang mukha. Dahil isang malakas na suntok ang pinadapo ni Aya sa mukha ko. Papadudot, nawalan pa ako ng malay noon at sa klinik ako nagkamalay.
Dumugo daw ang ilong ko noon at medyo pumutok ang unahang nguso ko. Dahil doon ay pina-check up pa nga ako ni nanay dahil sa sobrang sakit na parabang nabalian ako ng buto sa ilong. Ilang araw ko ding dinamdam ang sakit ng nguso at ilong ko. Ilang araw din akong hindi nakapasok dahil pinagaling ko pa ng konti ang halos pumutok kong ilong at talagang putok ng nguso. Nung nakapasok na ako ay halos hindi ko tignan noon si Aya. Pero napapansin ko na madalas niya akong tignan. Noong nag-vacant period na kami ay hinintay ko munang maglabasan ng lahat bago ako tumayo sa aking silya. Noong napadaan si Aya sa aking pwesto ay may nilapag siyang nakafold na papel sa aking desk. Nilingon ko si Aya pero tuloy-tuloy lamang ito sa paglabas. Nang binasa ko na ang sulat, ang sabi niya ay sorry. Nabigla lang daw siya. Akala daw niya ay ninakawan ko siya ng halik. At pinaliwanag na rin niya sa akin na alam na raw niya na may nagtulak lang sa akin kaya hindi ko sinasadyang halikan siya. Sa totoo lang papadudot ay masaya ako dahil ang astiging si Aya ay marunong din palang mag-sorry. Hindi nawala ang pagka-crush ko kay Aya. Still ay lalo ko siyang minahal papadudot. Si Aya kasi ay may pagka-boyish kumilos. Hindi ito pala ayos pero maganda pa rin. Palagi siyang napapagalitan sa loob ng klase namin kasi makulit ito at pabalang kong magsasagot sa mga teachers. Hindi mo siya kakikitaan na natatakot siya sa mga teacher. Kapag nasa katwiran nito ay talagang nangangatwiran siya. Palaban, kumbaga. Minsan tuloy ay naisip ko na baka may pinagdadaanan si Aya dahil sa ugali niyang yon. Matatapos na noon ang taon sa aming third year high school. Pero ni minsan ay hindi kami nag-usap ni Aya. Naiilang ako kay Aya lalo na noong masuntok niya ako. Mula noon ay mas lalo akong nangilag dito papadudot. May pagkatakles din ito at baka pag kinausap ko ay barahin lamang kaagad ako. Hanggang sa dumating na ang last day of school, naglalakad na ako sa covered walk ng aming school para umuwi noon nang makasalubong ko si Aya. Malayo pa siya ay kita ko na kaagad kaya umiwas agad ako dito. Pero tinawag niya ako. Hoy Ferdy, nakasimangot itong nakatingin sa akin. Napatingin ako dito at naninigurado pa ako kung ako nga ang tinatawag niya. Lumingin pa nga ako sa paligid ko at nagtanong na ako ba ang tinatawag mo. Pero pabalang ang naging sagot niya. Hindi, yung anino mo. Siyempre ikaw, paismid na sabi niya. Napakamot ako sa aking ulo habang natatawa na lamang. Tinanong niya ako kung pauwi na ba ako at ang sagot ko naman ay oo. Ang sabi naman niya ay wag daw muna akong umuwi at samahan ko daw siya. Ayaw pa raw niyang umuwi dahil boring daw sa bahay nila. Maaga pa naman noon dahil last day of school year na namin yon. Kaya naman maaga na kaming pinauwi. Tumambay kami sa isang park ni Aya. Nilibre ako ni Aya ng ice cream and cone, banana cue at sago gulaman. Hiyang-hiya ako noon at ang sabi ko ay ako na ang magbabayad pero nagagalit lang siya sa akin. At siya daw ang nagaya kaya siya daw ang bahala sa akin. Napakakalog ni Aya. Puro siya pagbibiro at kalokohan. Ako naman ay parang napalagay na ang kalooban sa kanya. Tuwang-tuwa ako noon dahil natitigan ko na ng husto ang mukha niya habang nagsasalita ito at nagkukwento ng kung ano-ano. Sayang nga lang bakit kasi kung kailan last day of school year na. Saka pa nangyari nagkalapit kami ng loob ni Aya. Ang tagal kong hinintay at inasam-asam. Na kahit man lang ngitian sana ako ni Aya sa aming eskwelahan ay mangyari. Pero eto ngayon, kasama ko na si Aya sa isang romantic place na park. Nagkukwentuhan kami at masayang nagtatawanan. Naiinis ako at nangihinayang kasi last day of school year na. 6:30 na noon ng hapon. Malapit nang dumilim. Napatingin si Aya sa langit. Ang sabi ni Aya, gabi na, halika na, ihahatid na kita.
Nanlaki ang mga mata ko, Papa Dudut, dahil kalalaki kong tao ay ako pa ang ihahatid ni Aya. Ang sabi ko ay bakit kailangan ako ang ihatid niya. Dapat siya ang ihatid ko kasi babae ito at ako ang lalaki. Kung ihahatid niya ako ay aabuti na ito ng gabi sa daanan sa pag-uwi niya. Pero nagalit lamang si Aya at kung hindi daw ako papayag na ihatid niya ako ay baka masuntok lang daw niya ako. Ang sabi ko ay papayag ako na ihatid niya ako pero ihahatid ko din siya sa... Pumayag na rin si Aya dahil naging makulit na ako. Habang naglalakad kami ni Aya patungo sa sakayan, ang sabi sa akin ni Aya ay ganyan ba talaga ang mga mata mo? Ang sabi ko ay bakit? Kasi daw ay parang may magnet. Ha? Anong magnet? Papa Dudut, alam ko ang ibig sabihin ni Aya pero kunwari ay hindi ko alam. Papa Dudut, noon pa man ay marami ang nagsasabi sa akin na ang mga mata ko ay may taglay na mapang-akit, lalo daw sa babae. Kasi parang palaging nangungusap ito. Hindi naman sa pagmamayabang, Papa Dudut, pero simula pa nung elementarya, marami na ang nagkaka-crush sa akin. At isa ang mga mata ko sa mga nagugustuhan nila. Ang iba ay lantarang kong magsabi, ang iba naman ay nababalitaan ko na lang sa iba. Wala. Ang sabi na lang ni Aya. Hinatid ako ni Aya sa bahay at gusto ko sanang papasukin muna si Aya pero tumanggi na ito. Ipinasok ko lang ang aking bag sa loob at hinatid ko na rin si Aya sa kanila. Pero hindi ko nakita ang bahay nila dahil sa may malapit na kanto sa kanila ay pinaalis na niya ako. Malapit na raw doon ang bahay nila at kaya na niyang umuwing mag-isa. Papa Dudut, masayang masaya ako noon kasi nakasama ko at nakausap ko na si Aya. Sayang nga lang at bakasyon na. Mabait naman pala ito at sayang nga lang at kung kailan last day na ng school year ay saka pa nangyaring nagkalapit kami ni Aya. Lalo kong binahal si Aya sa mga sumunod na araw ay miss na miss ko na nga agad ito. Pero after 1 week ay nagulat ako dahil may naghahanap daw sa akin. Nang tignan ko ay nanlaki ang mga mata ko dahil si Aya yon. Niyaya niya ulit akong mamasyal sa park, Papa Dudut. Napadalas na nga ang pagpunta ni Aya sa amin. Madalas ay namamasyal kami ni Aya. Madalas ay sa park kami nag-uubos ng aming oras na magkasama at masaya. Madalas din na sa bahay siya minsan, inaabot pa nga ito ng gabi sa bahay. At doon na rin naghahapunan. Magiliw na magiliw si nanay at si tatay kay Aya. Palibhasa kasi wala silang anak na babae. Kaya masayang masaya si nanay at tatay kapag nasa bahay si Aya. Palaging sinasabi ni nanay na kapag nasa bahay daw si Aya ay asikasuhin daw namin ng maigi. Kaya naman napalagay na rin ang loob ni Aya sa aming bahay. Naging close si nanay at si tatay kay Aya. Madalas natulungan ni Aya si nanay sa pagluluto sa aming hapunan noon at madalas na magkwentuhan sila. Si tatay ay nakakalaro ni Aya ng madalas sa chess at dama. Nakikita ko kay Aya na parang sabik na sabik si Aya sa pagmamahal ng mga magulang. Si Aya, Papa Dudut, ay nasa pangangalaga ng kanyang lola. Ang ina niya ay nasa Canada nagtatrabaho bilang nurse. Ang kanyang ama naman ay may sarili ng pamilya dahil hiwalay na ang ama at ina niya. Pero ang sabi ni Aya ay sinusustentuhan pa rin daw siya nito. Dati ay sa isang private school siya nag-aaral pero dahil nabarkada ito ay nilipat siya sa aming school na public. Yun daw ang punishment na ibinigay sa kanya ng kanyang lola. Masayang masaya ako noon, Papa Dudut, kapag wala sa bahay si Aya ay panayang tukso sa akin ni tatay. Nang hina ko daw dahil hindi ko man lang maligawan si Aya. Ang sabi ko naman ay magkaibigan lang talaga kami ni Aya. Pero hindi naniniwala si tatay. Ang sabi ni tatay ay imposible daw na hindi ko man lang nagugustuhan si Aya dahil ang ganda-ganda raw nito. Ano daw ba ako? Bakla? Natatawa na lamang ako noon, Papa Dudut, kung alam nga lang ni tatay na sobrang gustong gusto ko nang ipagtapat kay Aya na matagal ko na siyang gusto. Pero nag-aalinlangan ako dahil baka hindi niya ako gusto at baka makaapekto pa yon sa aming pagiging magkaibigan.
Nag 4th year high school na kami, Papa Dudut. Ilang beses kong pinagdasal na sana ay maging magkaklase kami ni Aya, pero hindi nangyari yon. Pero okay lang kasi palagi kami magkikita ni Aya kapag vacant period namin. At pag-uwian ay magkasabay kami palagi nito. Nabuo ang isang malalim na pagkakaibigan sa amin ni Aya. Marami tuloy ang nag-aakala na kami na ni Aya. Ang sabi ni Aya ay hayaan ko lang sila sa iisipin nila. Kapag may nagtanong daw kung kami na ay sabihin ko daw na oo para matigil sila sa kakatukso. Dahil lalo daw silang manunukso kapag sinabi namin na magkaibigan lang kami. Wala din kasing maniniwala. Kaya naman ang buong akala ng eskwelahan ay GF ko na si Aya at ganun din si Aya. Nakala nila ay boyfriend ako ni Aya. Pero ang totoo ay best friends lamang kami. Yun ang sabi ni Aya sa akin. Best friend daw niya ako. Sobra akong masayang masaya, Papa Dudut. Wala nang katapusan ang pagiging masaya ko dahil kahit na best friend lang kami ni Aya, ay para na rin kaming mag-boyfriend dahil palagi kaming magkasama. Kapag weekend ay palagi itong nasa bahay. Naipakilala na rin ako ni Aya sa kanyang lola at madalas din na isama ako ni Aya sa kanila. Ang sabi pa noon ng lola ni Aya ay palagi kong papayuhan si Aya na mag-aral ng mabuti. Ang sabi pa ng lola niya ay mula daw nang naging magkaibigan kami ay nag-aral na raw ito ng mabuti at tumaas na rin ang mga grado niya. Mas napabuti pa daw sa aming school na ito nag-aaral at naging magkaibigan kami. Malaki daw ang naging impluwensya ko sa kanyang apo kaya naman proud ako that time. Hanggang sa nakagraduate na kami ng 4th year high school, Papa Dudut. Bakasyon na noon. Nanonood kami ni Aya ng pelikula sa CD noon sa aming bahay. Nakaupo ko sa dulo ng sofa at nakahiga naman sa aking kandungan noon si Aya. Ang sabi ni Aya ay sa Maynila na raw siya mag-aaral ng college sa kursong nursing. Yun daw ang gusto ng mama niya kasi nurse din ito sa ibang bansa. Nabanggit na sa akin yon ni Aya. Nalungkot ako pero habang bakasyon ay sinulit ko naman ang mga araw na magkasama kami. Ferdy, magkakalayo na tayo kapag nag-aral na ako sa Maynila. Mamimiss kita, ang sabi nito na nakahiga pa rin sa aking kandungan at nakatuon ang paningin sa aming pinapanood. Ang sabi ko ay mamimiss ko din naman siya pero wala namang kaming magagawa. Siguro ay magsulatan na lamang kami kasi hindi pa naman uso ang cellphone sa mga panahon na yon. Meron na siguro pero yun na yung modelong malalaki pa noon. May mga kaya lang o mayayaman ang nakaka-afford. Ang sabi sa akin ni Aya ay kaibigan lang daw ba talaga ang nararamdaman ko sa kanya. Nagulat ako, Papa Dudut, at hindi kaagad ako nakakibo. Tumayo siya sa pagkakahiga sa aking kandungan at bigla niya akong hinalikan sa labi. Ang sabi ni Aya matagal na niya akong gusto. Pero hindi daw niya mabasa sa akin kung mahal ko din ba siya o talagang kaibigan lang o kapatid na babae ang turing ko sa kanya. Hindi ako makakibo ng oras na yon. Talagang nagulat ako sa revelasyong yon, Papa Dudut. Ilang segundo na nagtitigan lamang kami dahil hindi pa rin ako makapaniwala na hinalikan ako ni Aya at nagtapat ito sa akin ng nararamdaman niya. Papa Dudut, walang tao sa aming bahay noon dahil nasa trabaho si nanay at si tatay naman at ang kapatid kong si Julio ay wala din noon at may lakad. Muli kong hinalikan si Aya. Mas maalab at mapusok sa edad namin 16 ay may nangyari sa amin, Papa Dudut. Si Aya ang aking first kiss. Si Aya din ang kauna-unahang babae na aking nakaisang katawan. Masasabi kong wala pa akong masyadong alam ng panahon na yon. Pero si Aya siyang naging mas mapusok noon. At masasabi ko din na hindi ako ang nakauna sa kanya. Alam ko yon dahil ramdam ko. Papa Dudut, ilang beses pa na naulit ang mga nangyayari sa amin. Lalo na kapag walang tao sa aming bahay.
Naging officially na rin na kami ni Aya. Si Aya ang first girlfriend ko. At masasabi kong first love. Kaya naman naging masyadong malungkot ang araw na maghihiwalay na kami ni Aya. Ang araw na kailangan na niyang lumuwas para mag-aral sa Maynila. Papadudot nag-iiyakan kami ni Aya. Sobrang lungkot ko noon dahil nasanay na kaming halos araw-araw kaming magkasama. At ngayon ay magkakalayo na kami. Ang sabi ni Aya ay papasyal na lang siya kapag weekend. Total ay malapit lang naman ang Bulacan sa Maynila. Papadudot sa mga unang araw at linggo na hindi ko nakakasama si Aya ay sobrang lungkot ko. Dahil magkalayo na kami ni Aya. Mabuti na lamang at pasukan na at itinuong ko ang aking atensyon sa pag-aaral. Kumuha ako ng kurso na mechanical engineering. Ang sabi ni Aya tuwing weekend ay uuwi siya dito pero hindi nangyari. Sumulat si Aya sa akin at ang sabi niya ay ayaw siyang payagan ng kanyang tita na umuwi dito sa Bulacan tuwing weekend. Doon kasi siya nakatira sa tita niya habang nag-aaral. Pero nagbigay siya ng landline number at madalas nga papadudot na kapag weekend ay sa telepono na lamang kami madalas na mag-usap. Palagi ako nagtatabi ng extra money para may pantawag ako kay Aya sa mga payphone. Sa una ay okay naman ang aming communication papadudot. Masaya at palagi kami nagkwekwentuhan ng mga nangyayari sa amin. Pero nang tumagal ay palagi nang wala si Aya kapag tatawag ako sa mga tita niya. Kesyo may lakad daw, nasa school, tulog, dumalas ng dumalas na hindi ko na siya nakakausap. At minsan ay naabutan ko siyang makausap ay parang wala pa ito sa mood. Puyat daw siya at wala pang tulog. Medyo naiinis na ako noon papadudot dahil noon nga lang kami nagkausap ay parang wala pa ito sa mood. Nasabi ko tuloy na siguro ay may bago na siyang ibang lalaking pinagkakaabalahan. Nagalit si Aya sa akin at puro daw ko hinala. Pati ang effort kong mag-ipon ng pera para may pangtawag sa kanya every weekend ay naisumbat ko pa sa kanya. Na kesyo hindi ako nakauna sa kanya. Alam kong hindi ako nakauna sa kanya papadudot kahit na first time ko yon. Kaya ang sabi ko ay kung sino-sino sigurong lalaki ang nagdadaan sa kanya. Na hindi ko siya kailanman mapagkakatiwalaan. Umiyak lang nang umiyak si Aya at binagsakan niya ako ng telepono. Papadudot nang maibaba naming pareho ang telepono ay inis na inis ako pero after lang ng ilang minuto na nakatayo ako sa gilid ng payphone na yon ay bigla akong nakonsensya at bigla ay sising-sisi ako kung bakit ko ba nasabi ang mga bagay na yon kay Aya. Muli kong tinawagan si Aya pero pinsan na nito ang sumagot ng telepono. At ang sabi ay wala daw doon si Aya. Alam ko na sobra kong nasaktan si Aya. Sa katunayan ay gusto kong pukpukin ang ulo ko. Sising-sisi ako kung bakit ko nagawa ang mga bagay na yon. Mula nga noon papadudod ay hindi ko na nakausap si Aya. Tuwing sinusubukan ko siyang tawagan ay hindi na niya ako kinakausap. Umiiyak ako palagi sa gabi bago matulog. Oo, lalaki ako. Pero sobra akong nasasaktan sa kinahantungan ng aming relasyon. Naging masyado akong matabil ng mga panahon na yon. Sana pala ay kinimkim ko na lamang ang selos at inunawa ko si Aya. Papadudot halos 4 na buwan akong sumubok gumawa ng paraan para makausap ko si Aya. Pero lagi akong bigo. Hanggang sa napagod na ako at sinuko ko na si Aya. Siguro nga ay ganun lang kadali na bitawan ako ni Aya. Siguro nga ay may iba na siyang pinagkakaabalahan. Kaya natitiis niya ako at tuluyan na rin kinalimutan. Sobrang sakit at lungkot pero kailangan. Nawalan na nga kami ng communication ni Aya papadudot. Walang malinaw na usapan o closure. Hanggang minsan bakasyon na noon sa unang taon bilang college. Hindi sinasadya na makita ko ang isa naming kaibigan ni Aya noong high school. Si Mildred, nagkumustahan kami at nabanggit niya na nandito sa kanila ngayon si Aya. Kasama daw nito ang boyfriend niya na taga Maynila.
Ang gwapo nga daw at di kotse pa. Sabi pa sa akin ni Mildred ay hindi man lang daw niya nabalitaan na nag-break na kami ni Aya. Nalaman na lang daw niya nang makita niya si Aya at ang boyfriend nito na nakatambay sa park. Kasi daw ay nandun daw sila noon ng kanyang boyfriend kaya hindi sinasadya na nagkita sila. Kumain pa nga daw silang apat at hinatid sa kanila ng kotse ng boyfriend ni Aya. Pinipilit kong ngumiti papadudod kay Mildred pero sa totoo ay gustong gusto ko nang sumabog ng dibdib ko sa mga nabalitaan ko kay Aya. Akala ko noon ay nakamove on na ako kay Aya. Pero hindi pa pala. Dobleng sakit pa nga ang nararamdaman ko nang malaman kong may iba na pala itong boyfriend. Ang sakit-sakit papadudot. Pero wala na akong magagawa. Kinalimutan na niya ako kaya dapat lang nakalimutan ko na rin siya. Ayoko na makarinig pa ng kahit na anong balita mula kay Aya. Third year college na ako noon papadudot. Mabilis na lumipas ang ilang pang taon pero pag naaalala ko si Aya ay nasasaktan pa rin ako. Oo, mahal ko pa rin siya. Nagkaroon ako ng ilang nakarelasyon pero hindi kasing intimate ng feelings na naramdaman ko kay Aya. Papadudot, graduating na ako noon. Nasa huling taon ng aking kurso nang magulat ako. Isang hapon na umuwi ako galing eskwelahan. Naabutan ko si Aya sa aming bahay, nakakwentuhan ng aking bunsong kapatid at si nanay. Ewan ko ba pero biglang kumabog ang dibdib ko at parang gustong kumawala ng puso ko. Ilang segundo na nagkatitigan lamang kami ni Aya at para ba akong napako sa kinakatayuan ko sa may pintuan. Ehem, ang sabi pa ng kapatid ko. At noon ay lumabas muna ng bahay. Si nanay naman ay nagpaalam muna kay Aya na magluluto at sinabihan pa niya si Aya na doon na maghapunan. Nagkausap kami ni Aya. Tumambay kami sa aming terrace. Ang sabi ni Aya ay miss na raw niya ang pamilya ko. Kinumusta niya ako at ang sabi ko ay okay lang. Papadudod sa pagkikita namin ni Aya ay muling nanumbalik ang tibok ng puso ko. Huli ko nakita si Aya ay noong magkahiwalay kami na mag-aral na siya ng college sa Maynila. Nag-iyakan pa nga kami noon. Ibang-iba na si Aya ngayon. Lalo itong pumuti at gumanda. May kaunti na rin itong makeup at medyo nagkalaman na rin ang payat nitong pangangatawan. Lalong sumeksi at pino na itong kumilos. Halos hindi ako makapagsalita ng mga oras na yon. Ang sabi ni Aya, kalimutan na namin ang mga nangyari sa aming nakaraang relasyon. Sana raw ay maging magkaibigan kaming muli. Humingi din ako ng sorry sa lahat ng mga nasabi ko. At sa pag-uusap namin ay nagkaroon kami ng tinatawag na closure. Papadudot ang sabi ni Aya, ako pa rin ang best friend niya. Sana raw ay maibalik namin ang dating pagiging matalik na magkaibigan. Ang sabi ko naman ay oo. Pero deep inside ay mahal na mahal ko pa rin si Aya. Hindi po nagbago ang feelings ko sa kanya mula noon hanggang sa ngayon. Ang sabi ni Aya ay napahinto siya sa pag-aaral dahil aminado siyang nagkamali na naman siya. Nabarkadang muli sa mga kaibigan na mali. Natutong manigarilyo, mag-inom at pati ang illegal na drugs ay natikpan niya. Pinalayas daw siya ng tita niya sa bahay at pinauwi sa lola niya. Buti ka pa, gagraduate ka na. Nakangiti pang titig sa akin ni Aya. Napangiti lang ako at ang sabi ko ay sayang, gagraduate na rin sana siya. Pinayuhan ko siya na sana'y maging seryoso na siya sa buhay. Matatanda na kami at hindi habang buhay na puro pasarap lang. Niyaka pa nga ni Aya ang kanang braso ko at inihilig ang kanyang ulo sa aking balikat. Yan ang namis ko sa iyo, bes eh. Napakaseryoso mo talaga sa buhay. Thank you kasi palagi kang nandyan. Nakangiti pa niyang sabi. Ako naman papadudot ay kilig na kilig. Biglang tumayo ang aking mga balahibo sa katawan. Sa pagdidikit ng katawan namin ni Aya ay gustong gusto ko siyang yakapin ng mahigpit at halikan pero nagpigil ako.
Hindi kaibigan lang ang nararamdaman ko sa kanya. Mahal ko pa rin si Aya. Pinigilan ko ang aking nararamdaman at pinilit ko na rin papadudot na maging casual lang kay Aya. Pinaramdam ko kay Aya na talagang wala na akong nararamdaman para sa kanya. Naulit na palagi na namang nasa bahay si Aya. Minsan o madalas nga ay sinusundo pa ako ni Aya sa school na pinapasukan ko. Minsan gumagawa na ako ng paraan para iwasan si Aya. Minsan sinasabihan ko si Aya na huwag niya akong puntahan sa school kasi may nililigawan akong babae at baka ma-misinterpret ka ako nang nililigawan ko na GF ko siya. Sumunod naman ito. Pero sa totoo lang ay wala akong nililigawan. Minsan ay kinausap ko pa ang barkada kong babae na mag-pretend kami na GF ko siya. Pumayag naman agad ito. Alam ko na pupunta na naman si Aya sa bahay dahil linggo yon. Maghapon na naman ito doon. Kaya maaga akong umalis at sinundo nga si Carrie ang barkada kong babae. Pagdating namin sa bahay ay pinakilala ko si Aya kay Carrie. Tawa kami ng tawa noon ni Carrie at kunwari ay sweet na sweet kami ni Carrie. At halos hindi namin pansinin si Aya. Kaya ang ginawa ni Aya ay umuwi na lamang ito. Pero nakaramdam din ako ng konsensya. Parang nagsisisi pa yata ako sa ginawa ko. Pero sa isang sulok ng isip ko ay madalas na tumatanggi ako at sinasabi kong may lakad kami ni Carrie kapag niyayaya ako ni Ayang mamasyal. Mas pinipili ko na tumambay sa iba kong tropa kapag weekend dahil alam kong tatambay na naman si Aya sa bahay at maghapon ito na nandun. Iniwasan ko ng maigi si Aya. Pinakita ko sa kanya na hindi na tulad ng dati na kaya niya akong mahulog sa kanya. Hanggang minsan ay umuwi akong medyo nakainom, gabi na noon mga 10:00 na yata ng gabi. Naiinis si nanay noon na naghihintay sa akin. Pinagalitan pa nga ako dahil umuwi akong lasing. Baka daw may magkursunada sa akin sa daanan. Ang sabi ni nanay ay sa salas daw ako matulog. Si Julio ay nasa kwarto raw nila tatay sa lapag matutulog. Nagtaka pa ako papadudot. Magkasama kami ng kapatid ko sa isang kwarto. Ang sabi ko ay bakit? Nasa kwarto raw namin si Aya at dito raw matutulog dahil wala itong makakasama sa bahay nila. Lumuwas daw ng Maynila ang lola at isang tita ni Aya. Baka daw bukas na makabalik kaya dito raw muna matutulog si Aya. Nainis pa ako ng time na yon dahil antok na ako sa hilo. Sinabihan pa ako ni nanay na maligo daw muna ako bago humiga sa sofa at ang baho-baho ko daw. Amoy alak daw ako. Nagdadabog pa ako noon na binalibag ang bag ko sa sofa at pumasok na sa CR. Ang sabi ko pa kay nanay ay pakiabot na lang ng tuwalya. Papadudot nang nakaligo na ako ay naalala ko nga pala na nasa kwarto ko si Aya. Nakatapis lang ako ng towel noon at papasok ako sa aking kwarto para magbihes. Bahagyan na naman ako nakaramdam ng inis noon. Sabi ko pa sa sarili ko na istorbo talaga itong babaeng ito. Patay na ang ilaw sa kwarto nang pumasok ako. Kinapa ko ang ilaw at binuksan ko yon. Nakita kong nakatagilid si Aya at medyo nakatalikod sa side ko. Naka-shorts lang ito ng super ikli at nakasando ng manipis. Naaninag ko rin mula sa likuran niya na wala na marahil itong bra. Bigla ay nakaramdam ako ng kakaiba at bigla na namang tumayo ang aking balahibo. Sandali ko pa siyang pinagmasdahan at kumuha na ako ng damit para magbihe sana. Pero bago pa yon ay nagising si Aya at pupungas-pungas na tumingin sa akin. Tumihaya si Aya at naaninag ko ang kanyang dibdib na walang panloob. Napansin niya tayo ni Aya pero imbes na takpan niya ito ay bumangon ito at itinaas ang kanyang damit. Ang sabi ni Aya ay alam daw niyang miss na miss ko na ang mga yon. Papadudot hindi na ako nakapagpigil pa. Muli ay may nangyari. Naulit yon papadudot. Madalas at sa pagkakataong yon ay masasabi kong mas naging mapusok si Aya. Siya palagi ang nagyayaya at mas gusto niya na kung saan-saan kaming sulok ng bahay. Yung bang nagmamadali at baka may dumating dahil minsan nasa kusina kami, sa dining sofa, sa CR at sa kung saan-saan.
Naging kami muli ni Aya, Papa Dudut. Magmula nang maging kami ulit ay madalas nang makita ko si Aya na naninigarilyo sa harapan ko. Nung una ay pinapagalitan ko siya. Ako nga kalalaki kong tao ay hindi ko natutunan ng magsigarilyo, siya pang babae. Pero kalaunan ay hindi ko na rin ito napigilan pa at wala akong nagawa. Papa Dudut, sinabi ko kay Aya na hindi nagbago ang pagtingin ko sa kanya mula noong una ko siyang nakita noong 3rd year high school pa lamang kami. Hanggang ngayon ay lalo ko siyang minahal. Inamin ko rin na gusto ko siyang iwasan noon dahil ayoko nang masaktan niyang muli. At inamin ko rin na hindi talaga kami ni Carrie na pinalabas ko lang yon. Pero ngayon sa bandang huli ay kami rin pala ulit. Naging masaya kaming muli, Papa Dudut. Tulad noon ay dobleng saya ang naramdaman ko kay Aya. Maliban nga lang sa naging bisyo na nga niya ang pag-i-smoke at paminsan-minsan ay pag-iinom. Minsan ay nagawa namin na one-on-one kami sa pag-iinom ni Aya. Siya pa ang nagyaya. Kesa sa iba ang makainuman niya ay ako na lang, at least ay boyfriend niya ako. At alam kong mas safe siya pag ako ang kasama niya. Hanggang sa nakagraduate na ako, kinausap ako ng mama at lola ni Aya na piliting bumalik sa pag-aaral si Aya. Ayaw na kasing bumalik ni Aya sa pag-aaral. Naging kontento ito na palaging nakabuntot sa akin at halos sa bahay na namin nakatira. Alam na rin ang mga pamilya ni Aya na boyfriend niya ako. Pero ang naging kondisyon ni Aya ay papayag siyang bumalik sa pag-aaral basta't magkasama or makakasama niya ako sa Maynila. Papa Dudut, ipinasok ako ng tita ni Aya sa isang kumpanya na may kinalaman sa pagde-develop ng mga parts at piyesa ng mga mamahaling sasakyan. Nagsama kami sa isang bahay ni Aya. Ako ay nagtatrabaho at si Aya naman ay nag-aaral. Alam yon ng aming pamilya. Si Aya ang may gusto na magsama na kami. Hindi naman tumutol ang pamilya ni Aya at ito ang gusto ni Aya. At para sundin niya rin ang gusto nila na ipagpatuloy ang pag-aaral niya. Palagi kong pinapayuhan si Aya na mag-aral ng mabuti at magseryoso na sa buhay niya. Iwasan ang mga bisyo at higit sa lahat ay masasamang barkada at masamang impluwensya. Ang sabi ko ay hindi na kami bumabata, Papa Dudut. Ang sabi ko pa kay Aya kapag nakaipon na ako ay pakakasalan ko na siya. Kapag pareho na kaming kumikita ay pagtutulungan naming ipatayo ang bahay na gusto niya. Magsasama kami hanggang sa tumanda na kami. Madalas din namin na pag-isipan kung ilan ang magiging anak namin. Sobrang saya namin ni Aya sa mga unang buwan na nag-aaral na siya at ako naman ay nagtatrabaho. Naging busy kami pareho ni Aya. Siya sa pag-aaral at ako naman ay sa pagtatrabaho. Mabilis naman akong natuto sa aking trabaho, Papa Dudut. Kaya mabilis din ang pag-angat ng aking posisyon. Kaya masayang masaya ako at gusto ko na hindi na ma-disappoint sa akin ang mga boss ko. Kaya lalo ko pang sinipagan at pinag-igihan, Papa Dudut. Pero sa pagiging busy ko sa pagtatrabaho ay unti-unti na rin palang nagiging magkalayo kami ni Aya. Hindi namin pinaghahanapan ng isa't isa pero minsan ay tinatawagan ako ni Aya. Oo nga pala, uso na ang cellphone ang time na yon. Pareho na kaming may cellphone ni Aya. Ang sabi niya ay hindi siya uuwi dahil may group activity raw sila at mag-overnight daw siya sa isa sa mga kaklase niya. Kanina raw ay umuwi siya sa aming bahay para kumuha ng damit. Gabi na ako nang nakauwi ng araw na yon at okay lang sa akin yon, Papa Dudut. Pero nang matutulog na ako ay biglang nagkaroon ako ng kutob. Naalala ko na minsan na akong niloko ni Aya. Pumasok din sa isipan ko na masyadong mahilig si Aya. Naisip ko rin na hindi ako ang nakauna sa kanya sa mura naming edad. Ang mga bisyo ni Aya at ang paulit-ulit na pagluloko ni Aya sa pag-aaral. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero kung may woman instinct, maaari din siguro na may man instinct. Mula noon ay binantayan ko ang kilos ni Aya. Malambing pa rin naman ito sa akin hanggang minsan ay naikwento ko sa aking kaibigan na si Marlon ang problema ko kay Aya. At nabanggit niya na mag-hire daw ako ng private investigator.
Ang tsuhin daw niya ay ito ang trabaho, kaya naman nirecommend niya ito sa akin. Papa Dudut, tama nga ako sa aking hinala. May kinakalokohan na namang ibang lalaki si Aya. Ang sabi ay gwapo daw ang lalaki, matangkad at maputi. Halata ding may kaya dahil may kotse ito. May picture ding pinakita na pumasok sila sa isang motel at sa ilang araw na pagsubaybay niya dito ay palaging sinusundo ito ng lalaki. Sobrang nagpipigil ako sa galit nang makausap ko ang private investigator. Nasa restaurant kami noon. Noong mapag-isa na ako ay hindi ko napigilan ng umiyak sa restaurant na yon. Wala na akong pakialam kung may ibang makakita sa akin. Sobra akong nasaktan dahil sa pangalawang pagkakataon ay niloko na naman ako ni Aya. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin. Nabuo sa isipan ko, Papa Dudut, na hindi ko kukumprontahin si Aya. Hahayaan ko lang ito at magpe-pretend na wala akong alam. Papa Dudut, iniisip ko kasi na baka maapektuhan na naman ang pag-aaral ni Aya kapag nagtalo kami at kapag kinumpronta ko si Aya. Papa Dudut, pag magkasama kami ni Aya ay malambing pa rin naman ito sa akin at ramdam ko pa rin ang pagmamahal niya. Iniisip ko na lang na mahal pa rin naman siguro ako ni Aya at ang sex, doon marahil ako nagkukulang kaya humahanap siya ng iba na magpupuno nito sa kanya. Iniisip ko na baka pag-awayan na naman namin ng matindi ang lahat at makaapekto na naman sa pag-aaral niya. Lalo at nangako pa naman ako sa lola at mama ni Aya na ako ang bahala kay Aya. Makakatapos si Aya ng pag-aaral at palagi ko itong gagabayan at bubusugin ng payo. Ganon na nga ang nangyari, Papa Dudut. Nagpretend ako na walang alam sa mga ginagawa ni Aya. Maayos naman kami. Maayos ang lahat kahit na ang totoo ay halos umiyak na ako gabi-gabi bago matulog dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Natuto akong uminom at magsama-sama sa mga kasamahan ko sa trabaho sa mga nightclub. Nang babae na rin ako pero yung mga babaeng pang club lang. Minsan nilalabas ko yung mga babae. Natuto din akong manigarilyo at minsan nga ay nanghihingi na ako kay Aya pag wala akong stock. Napansin naman yun ni Aya pero ang sabi ko ay wala lang yon. Impluwensya ng mga kasamahan ko sa trabaho. Ako naman ang pinayuhan ni Aya na huwag masyadong padadala sa mga taong nakapaligid. Hindi na lamang ako kumibo. Hindi ko lang masabi na dahil sa'yo kaya ako nagkakaganito. Dahil sa stress ko sa'yo, sa mga alak, sigarilyo, barkada at babae, doon ko na itutuon ang lahat para panandalian kong makalimutan ang lahat. Papa Dudut, nakagraduate na nga si Aya. Masayang masaya si Aya at ang sabi niya ako ang naging inspirasyon niya sa lahat. Pinasalamatan din ako ng mga kaanak ni Aya dahil daw sa akin ay naituwid ko daw si Aya. Ang dating matigas ang ulo na si Aya ay eto na ngayon nakatapos na ng pag-aaral. Dahil daw lahat ng yon sa akin. Papa Dudut, dahil sa tuwa ng mama ni Aya at lola niya ay kinausap nila kami ni Aya na magpakasal na raw kami kahit na civil wedding lang muna. Tuwang-tuwa noon si Aya, Papa Dudut. Niyaka pa ako nito at panay thank you ni Aya sa mama niya dahil binigyan na kami nito ng bendisyon para magpakasal. Ang sabi ni Aya ay sobrang gustong-gusto na raw niyang ikasal kaming dalawa dahil mahal daw niya ako. Ako ay kunwaring tuwang-tuwa din pero deep inside ay parang unti-unti nang nawawala ang pagmamahal ko kay Aya. Ang bala ko pa nga noon, Papa Dudut, ay pagka-graduate na si Aya ay saka ko aaminin ang lahat ng nalaman ko. Nahinayaan ko lang siya dahil kapakanan niya pa rin ang iniisip ko. Buong buhay ko ay kay Aya umikot ang halos lahat sa akin. Lahat ng first time ko. Unang pagmamahal, pero nakakapagod din pala. Pagpaulit-ulit ka nitong nasasaktan. Papa Dudut, hindi ko alam pero naikasal pa rin kami ni Aya sa civil wedding. Gustong-gusto kong tumanggi, Papa Dudut, pero tinalo ko ng hiya sa mga kaanak ni Aya. Lalo na sa mama at lola ni Aya at masigit sa lahat. Lalo pa ang ama ni Aya na kinausap pa ako ng masinsinan
bago. Sobrang taas ng tiwala nila sa akin. Halos isang banga nila ako sa pagpapasalamat dahil inakay ko daw sa tamang landa si Aya. Nang mga panahon na yon, wala silang lahat sa tabi ni Aya para gabayan ito. Ako at ang pamilya ko ang naging sandalan nito at napabuti nga si Aya. Mataas ang tingin nila sa akin, Papa Dudut, kaya hindi na ako nakatanggi pa sa pagpapakasal kay Aya. Tinulungan kami ng papa at mama ni Aya para makabili ng house and lot sa amin sa Bulacan. Suportado nila kami. Ibinigay din sa akin ng papa niya ang pinaglumaan nitong old model ng kotse para daw may magamit kami at hindi nagko-commute. Sa paglipas ng ilang buwan na magkasama kami ni Aya, ay tuluyan na ngang parang bula na nawala ang feelings ko kay Aya. Nag-volunteer nurse si Aya sa isang ospital sa Maynila at ako naman ay mas lalong naging busy sa aking trabaho. Nagkaroon kami ng kanya-kanyang buhay at mas lalong nawalan kami ng time sa isa't isa. Kapag nagkakaroon naman kami ng time ay ramdam ko pa rin ang pagiging malambing ni Aya sa akin. At naging mas masikaso ito sa akin. Hindi ko nakakakitaan o naringgad man lang siya ng pagreklamo sa malamig na pakikitungo ko dito at sa hindi ko pagsiping sa kanya. Hindi ko alam, Papa Dudut, pero napakahirap na para sa akin na pakitunguhan siya. Alam kong ramdam na rin ni Aya yon, pero wala akong naririnig na reklamo mula sa kanya. Papa Dudut, sa totoo lang ay may nakilala akong babae na bago kong pinagkakaabalahan. Walang iba kung hindi si Lorna. Nakilala ko siya dahil isa sila sa mga supplier sa aming kumpanya. Nang minsan mag-promote sila ng product sa aming company, si Lorna ay matangkad na babae, maputi ito at may hanggang bewang na buhok. Pangmodelo ang kanyang katawan, Papa Dudut. In short ay sexy siya. Minsan ay tinetext ko si Lorna. Ibinigay kasi ni Lorna sa akin ang personal number niya in case of any question daw sa kanilang product. Lumabas kami at kumain. Ang sabi niya ay dalaga pa rin siya at walang boyfriend. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay nalove at first sight ako sa kanya dahil maganda ito. Niligawan ko si Lorna at hindi naman ito nagpakipot, Papa Dudut. That time na nagtapat ako dito ay agad na sinagot na rin niya ako. Ang sabi niya ay no need na magpakipot pa, lalo at pareho naman kami ng feelings. Kay Lorna ko na ibuhos ang lahat ng aking pagmamahal. After a month ng paglabas-labas namin ay may nangyari na sa amin. Nagulat ako dahil ako ang nauna sa pagkababae niya. Nagsorry ako at ang sabi niya ay hindi ko alam na berhen pa pala siya. Ang sabi ni Lorna ay sobrang mahal na mahal niya ako. Kaya ay iniingatan niya at pinangako niya sa sarili niyang ibibigay lang niya sa taong pakakasalan niya. Ay naialay na rin niya sa akin. Papa Dudut, hindi alam ni Lorna na kasal na ako kay Aya. Ang alam niya ay bed spacer lang ako sa Maynila at taga Bulacan. Si Lorna naman ay tubong taga Sampaloc, Manila. Nakaramdam ako ng kurot sa aking konsensya dahil sa pagsisinungaling ko dito na binata pa ako. Mahal na mahal ko na rin si Lorna. Minsan nga ay naiisip ko na hiwalayan na ng tuluyan si Aya para kay Lorna. Pero iniisip ko ang sasabihin ng pamilya ni Aya. Naging napakabait nila sa akin. Isa pa ay parang nakaramdam din ako ng awa para kay Aya. Napakabait din sa akin ni Aya at ramdam ko pa rin na mahal niya pa rin ako. At lalo pa nang ikasal kami. Hanggang minsan na pinag-drive ako ng kasamahan ko sa trabaho para isingit ang pagpapacheck up niya sa ospital na pinagvo-volunteeran ni Aya. Habang waiting pa ang kasama ko na tawagin ng doktor ay pinuntahan ko si Aya kung saan siya naka-duty na nurse station. Nagulat ako dahil ang sabi ay naka-off daw siya samantalang mas maaga pa siyang umalis sa akin kanina sa bahay. Nagduda na naman ako. Hanggang sa pabalik na kami sa trabaho ay malalim kong iniisip na baka may iba na namang kinakalokohan si Aya. Kailangan ko ulit ng serbisyo ng tiyuhin ni Marlon na isang private investigator. Kapag napatunayan ko na totoo uli ang hinala ko ay hihiwalayan ko na talaga si Aya.
Sa pagkakataong yun ay hindi na ako nasasaktan, kundi may halong excitement dahil at last ay magkakaroon na ng katuparan na maging malaya kami ni Lorna. Nagplano na nga ako sa isip ko na kapag naghiwalay kami ni Aya, ay aaminin ko na kay Lorna ang lahat. Magpa-file ako ng annulment at pakakasalan ko si Lorna. Papadudot ilang araw o week na pagsubaybay sa kanya. 2 beses itong nakuhanan na pumasok sa magkaibang hotel na may kasamang magkaiba ring lalaki. Bukod pa ang minsang sumama ito sa bahay ng isa niyang kasamahang lalaki na nurse sa bahay nito. Nakakagulat, Papadudot. Galit na galit ako. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa pag-aalala kay Aya. Bakit nagagawa niya ang mga ganong bagay? Mabuti at hindi nabubuntis si Aya. Lahat ng ebidensya ay nilabas ko, pati na rin ang una na pinaimbestigahan ko siya. Sinadya kong umuwi ng maaga. Gabi na nang umuwi si Aya, agad itong humalik sa aking pisngi. Nagreklamo pa ito na traffic daw at sobrang pagod niya. Hindi na lamang ako nagsalita noon. Nasa sala ako noon nanonood ng TV. Pagkahalik niya sa akin ay agad siyang pumasok sa aming kwarto. Sinadya kong ipatong lang ang 2 envelope na naglalaman ng mga ebidensya tungkol sa kanya. Ilang minuto ang nakalipas pero tahimik pa rin at wala akong naririnig na kahit na ano sa loob ng kwarto. Hindi na ako nakapaghintay kaya pumasok na ako sa aming silid. Naabutan ko si Aya na umiiyak habang nakaupo sa aming kama. Nakatulala ito. Nagtitigang kami ni Aya, Papadudot. Hindi ko alam pero imbes na galit ang maramdaman ko kay Aya ay awa. Pulang-pulang mata nito na parang nagmamakaawa sa pagtingin sa akin. Nanginginig ang kamay niya habang nagtatangka siyang hawakan ang mga kamay ko pero tinatabig ko yon. Papadudot, gustong gusto kong pakawalan sa bibig ko ang salitang Aya, ayoko na. Maghiwalay na tayo dahil niloloko mo ko ng maraming beses na. Pero natatakot ako. Hindi ko alam kung bakit pero naaawa ako kay Aya. Pero sa isip ko ay dapat bang kaawaan ng ganon? Niyakap ako ni Aya, Papadudot, ng mahigpit at umiyak ng umiyak. Ang sabi niya ay mahal na mahal daw niya ako at ayaw niyang mawala ako. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na huwag ko siyang iiwanan. Ang sabi ko ay ipaliwanag niya ang mga bagay na yon. Pero hindi siya nagsalita at puro iyak lang siya. Hanggang sa nainis na ako dahil sa hindi nito pagsasalita. Ilang ulit ko pang inulit na magpaliwanag siya pero puro iyak lang ang ginawa niya. Ang sabi ko ay maiintindihan ko pa sana kung iisang lalaki pero 3 yung latest. Ang sabi ko alam kong hindi ko na naibibigay ang pangangailangan niya. Kaya aminado rin ako na may pagkukulang ako. Pero bakit sa kung kani-kanino pa? Sinigawan ko siya ng bakit niya ginagawa ito sa sarili niya. Pero as usual ay tahimik lamang ito na umiiyak. Sa inis ko na rin sa pananahimik niya ay umalis ako ng bahay at nilunod ko ang aking sarili sa alak. Halos umaga na akong bumalik sa bahay. Pagbalik ko ay naabutan kong tulog pa si Aya. Noon ay pwersahan kong hinubaran si Aya at inangkin. Sobrang tagal na rin na hindi ko yon nagagawa kay Aya. Ramdam ko ang bawat pagtugon ni Aya sa ginawa ko. Naging mapupusok ang bawat galaw namin, Papadudot. Muli ay parang nakaramdam na naman ako ng kakaiba. May pagmamahal pa akong nararamdaman kay Aya. Hindi kami pumasok ng araw na yon kinaumagahan. Ilang beses na ulit ang pagniniig namin ni Aya ng araw lang na yon. Papadudot, hindi ko maintindihan ang sarili ko at bakit bigla-bigla ay si Aya na ulit ang laman ng puso ko. Bakit kahapon lang ay si Lorna pa rin ang laman nito? Sobrang gulong-gulo ako. Ang sabi ni Aya ay patawarin ko siya sa mga kasalanan niya. Sobrang mahal na mahal niya ako at lumuhod pa nga ito sa akin at umiyak. Sobrang pinakita niyang sising-sisi siya. Ang sabi ni Aya ay sa sex lang daw kaya niya pinatulan ng mga yon. Pero ang puso niya ay sa akin lang hanggang mamatay siya. At sa kabilang buhay niya ay ako lang daw ang mamahalin niya.
Aminado akong malaki din ang pagkukulang ko sa kanya sa bagay na yon, kaya halos hindi din ako makaimik. Sa muli naming pagkikita ni Lorna ay sinadya ko na may mangyari muli sa amin para kapain ang aking puso sa nararamdaman ko para sa kanya. Pero Papa Dudut, mahal ko talaga si Lorna. Panatag ako sa kanya at buo ang tiwala ko. May peace of mind ako sa kanya. Pero kay Aya, mabigat ang aking loob. Naguguluhan ako, Papa Dudut, kaya minabuti kong mag-open up sa aking kaibigan na si Marlon. Siguro ay malaki din ang nagawa niyang payo sa akin na hiwalayan ko na si Aya ng tuluyan. Baka awa na lang daw at panghihinayang sa aming matagal na naging samahan ang aking nararamdaman. Malaki ang tiwala sa akin ng pamilya ni Aya, baka daw nagsasama lang ang lahat ng yon, kaya naguguluhan ako. Pero ang katulad daw ni Aya ay hindi na dapat pang pagkatiwalaan. Masasaktan daw si Aya kung talagang mahal ako nito. Pero lilipas din ang lahat at matatanggap din daw nito ni Aya sa bandang huli. Isa pa, si Aya din ang may malaking parte ng pagkakamali. Papa Dudut, mabigat sa loob ko pero nabuo na ang pasya ko na kausapin ng masinsinan si Aya at makipaghiwalay na rito ng maayos. Mula nang may mangyari uli sa amin ni Aya, ay palagi na itong maagang umuwi sa bahay. Lalo itong naging sweet sa akin at mas madalas pang ipagluto niya ako ng hapunan at breakfast na dati naman ay hindi niya ginagawa. Pero hindi na naulit pa ang sipingan ko siya. Mula sa huli kaming nagniig, kumakain kami, Papa Dudut, ng hapunan, tahimik kaming pareho. Iniisip ko kung paano ko sisimulang kausapin si Aya para makipaghiwalay. Tapos na kaming kumain pareho, sinimulan ko nang kausapin si Aya. Ang una kong nasabi ay sorry Aya. Pero hindi ko na matatagalan ito. Nagpaliwanag ako kay Aya at ang sabi ko ay maghiwalay na lamang kami ng maayos para sa ikakatahimik ng lahat. Sinabi ko rin na halos wala na akong nararamdaman sa kanyang pagmamahal. Patawarin ka ako niya ako pero yon ang mas mabuting gawin namin, ang maghiwalay na lamang. Papa Dudut, hindi umimik si Aya pero panay ang tulo ng kanyang luha. Naipaliwanag ko na sa kanya ang mga gusto kong ipaliwanag. Pati na rin ang annulment na gusto kong mangyari. Pero nananatili itong walang kibo. Nakaupo ito sa aking harapan sa lamesang kinakainan namin at nakayuko at yukom ang mga kamay. Ang mga luha nito ay naipon na sa lamesa sa pagpatak kanina pa. Ang sabi ko ay sorry Aya, pero buo na ang desisyon ko. Tumayo na ako at nag-impake ng mga damit ko. Aalis na ako pero nakaupo pa rin si Aya sa lamesang yon. Nagmamakaawa ang tingin niya na pulang-pula ang mga mata. Papa Dudut, sobrang awang-awa ako kay Aya. Parang gusto ko itong yakapin at i-comfort tulad ng mga ginagawa ko dito noon kapag may problema siya. Ilang segundo ko pa siyang tinitigan, nagtatalo ang utak ko kung itutuloy ko bang umalis o mananatili. Pero naisip ko ang sinabi ni Marlon, kaya binuksan ko ang pintuan at tuluyan ng umalis. Papa Dudut, hindi ko napigilan ng umiyak sa pagsara ko ng pintuan. Tumulo pa nga ang luha ko at lungkot na lungkot ako sa aking desisyon. Naguguluhan ako sa sarili ko. Tama si Marlon. Iniisip ko lang ang responsibilidad na pinangako ko sa mga magulang ni Aya. Hindi ko na siya mahal. Kaya kailangan ko nang tapusin ang lahat. Nagboard ako sa malapit sa aking trabaho. Sinunod ko si Marlon na wala akong kailangang ipaliwanag sa mga magulang ni Aya. Kung meron mang dapat na magpaliwanag sa lahat ay si Aya yon. Hindi ko na responsibilidad ang magpaliwanag pa sa kanila. Mag-iisang buwan na rin noon, Papa Dudut, mula nang maghiwalay kami ni Aya. Hindi ko pa rin sinasabi sa pamilya ko ang nangyari. Hanggang minsan ay kinausap ako ni Marlon na galing daw sila sa ospital na pinagjujutihan ni Aya dahil sinamahan niyang muli ang isa naming kasama sa trabaho para sa follow-up check-up nito. Naisipan daw niyang ipagtanong si Aya. Pero ang sabi ay wala na raw ito doon, isang buwan na raw. Bigla na lang daw itong nag-awol at wala na daw silang balita pa.
Bigla akong nag-alala kay Aya. Tinawagan ko kagad ito sa kanyang cellphone pero out of coverage. Nakailan na akong call pero patay. Pagkatapos ng trabaho ko ay nagpa siya akong puntahan si Aya sa aming apartment. Nasa akin pa rin ang susi noon kaya hindi ako kumatok. Binuksan ko nang wala siyang kaalam-alam. Sobrang kalat ng buong bahay, puro bote ng alak at upos ng sigarilyo sa salas at kusina ay tambak pa ng hugasin. Binuksan ko ang aming kwarto at naabutan kong nakatulala si Aya. Nakaupo ito sa kama at nakatitig sa pader. Ni hindi ito nagulat sa aking pagbukas ng pinto. Ni hindi man lang siya tumingin sa akin at sobrang baho na ni Aya. Ilang araw na yatang hindi naliligo. Sobrang payat nito na halos naging butot balat na. Ang lalaki ng eye bags niya. Nang tumingin ako sa paligid ay saka ko nalaman na gumagamit na naman pala siya ng pinagbabawal na gamot. Ang buo naming kwarto ay puno ng kalat, mga bote ng alak yon, upos ng sigarilyo at maraming damit, pinagkainan at mga parapernalya na ipinagbabawal na gamot. May mga nakita pa akong sleeping pills. Niyakap ko ng mahigpit si Aya at paulit-ulit kong sinabi na sorry Aya. Sorry, nandito na ulit ako. Hindi na kita iiwanan. Awang-awa ako kay Aya, Papa Dudut. Tulala si Aya at hindi makausap. Siguro marahil ay dahil lang ito sa pinagbabawal na gamot. Nilinis ko ang buong bahay at pinaliguan ko si Aya. Hindi ko ito iniwan at binantayan ko siya. Hindi natulog si Aya at mulat na mulat lang ito habang nakatitig sa kawalan. Hindi ko mapigilang makaramdam ng pagkakonsensya sa ginawa kong pag-iwan kay Aya. Natatakot ako na baka hindi na ito bumalik sa tamang katinuan. Nang mga oras na yon ay pinagdasal ko na sana ay epekto lamang yon ng drugs. Sana kapag wala ng epekto noon ay bumalik na siya sa dating siya. Napapaluha ako sa ayos ni Aya. Sising-sisi ako, Papa Dudut. Sana ay hindi ko siya pinabayaan. Hindi ko naisip na sa kabila ng pagiging matikas at malakas ng panlabas nitong personality ay sobrang hina niya. Hindi na ako nakatiis, Papa Dudut. Dinala ko ito sa ospital. Mabuti na lamang ay bumalik sa dating siya si Aya nang unti-unti nang nawala ang epekto ng drugs sa kanya. Mahabang oras, Papa Dudut, na natulog lang siya nang natulog sa ospital. Nung okay na siya, Papa Dudut, at gising na, tinitigan niya ako at ngumiti sa akin. Ang sabi niya ay salamat sa lahat, Ferdy. Mahal na mahal kita, Ferdy. Tumutulo ang luha niya noon. Napaluhan na rin ako, Papa Dudut. Isabay pa na may love song music noon na pinapatugtog ako dahil kanina ay tulog pa ito. Kaya napaiyak na rin ako at niyakap ko siya at nangako ako na hindi ko na rin siya iiwanan. Humingi ako ng tawad sa kanya at ang sabi ko ay ibabalik namin ang dating masayang kami na puno ng pagmamahal. Tiningnan lamang ako ni Aya, Papa Dudut, na umiiyak. Siguro ay iniisip niya kung totoo ba ang sinasabi ko. Papa Dudut, bumalik ako kay Aya. Nakipag-break na rin ako kay Lorna para sa ikakatahimik ng lahat. Inamin ko na may asawa na ako at sobrang galit na galit sa akin si Lorna noon. Pero ang nasa isipan ko ay mas tama na balikan ko na lamang si Aya dahil eto ang asawa ko. Hindi ko iiwan sa ere si Aya. Mahal ko si Aya. Oo, mahal ko pala si Aya. Mahal na mahal, Papa Dudut, at sa mga unang araw na magkasama na kami ni Aya ay mas pinaparamdam ko dito na mahal ko siya. Uuwi ako ng maaga para magkasama kami kaagad. Pero napansin ko na palagi lang tahimik si Aya. Tuwing naglalambing ako dito ay tinititigan niya lamang ako sa aking mukha at ngingiti. Madalas din niya akong yakapin ng mahigpit at madalas niyang sabihin na mahal niya ako. Hanggang minsan isang umaga, Papa Dudut, ay nagising na lamang ako dahil hinahaplos ni Aya ang mukha ko. Nginitian niya ako kaya ngumiti din ako. Ang sabi niya ay ayaw daw niyang maging malungkot ako. Gusto niyang maging masaya ako sa buhay ko. Ang sabi ko ay masayang masaya ako dahil nandito siya sa tabi ko ngayon. Ang sabi ko ay kalimutan na namin ang lahat ng nakaraan, yung mga nakaraan na hindi maganda.
Magsisimula kami sa bagong buhay na puno ng pagmamahal at saya. Niyakap ko siya, Papa Dudut, ng super higpit. Ang sabi ko ay huwag sana niyang isipin na totoo ang mga sinabi ko noon na iniwan ko siya na hindi ko na siya mahal. Nasabi ko lang kako yon dahil sa sobrang nasaktan ako. Pero ang totoo ay siya ang buhay ko. Ngumiti lang si Aya, Papa Dudut. Lagi ko daw tatandaan na mahal daw niya ako. Gusto raw niya na maging masaya ako palagi. Ang umagang yung, Papa Dudut, ay puno ng aming pagmamahalan. Inihatid ako ni Aya sa pinto bago ako pumasok. Hinalikan niya ako ng maalab na maalab. Bago sinabing palagi kang mag-iingat at mahal na mahal kita. Bago ko patakbuhin ang sasakyan ay kumaway sa akin si Aya. Nakangiti ito at nag-flying kiss pa. Papa Dudut, masayang masaya ako ng araw na yon. Pero hindi ko alam na ang araw na yon din pala ang araw na hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Mag-aalas 6 ng hapon nang umuwi ako sa bahay. Maaga yon sa pangkaraniwang kong uwi na madalas ay alas 7 o alas 8 ng gabi. Excited ako na umuwi palagi ng maaga dahil kay Aya. Kumatok ako ng ilang ulit. Nakasanayan ko ng kumatok dahil nasa bahay lang naman palagi si Aya. Mula nang bumalik ako dito dahil huminto na nga ito sa pag-volunteer nurse. Nakailan na akong katok pero walang sumasagot. Mabuti na lamang at palagi pa rin akong may dalang susi. Pagbukas ko ng bahay, patay pa rin ang ilaw. Madilim na sa buong bahay at tinawag ko pa rin si Aya. Pero walang sumasagot. Binuksan ko ang ilaw sa salas at wala akong marinig na sagot ni Aya. Pumasok ako sa aming kwarto. Napakadilim sa aming kwarto. Kaya binuksan ko ang ilaw. Papa Dudut, gulat na gulat ako sa pagkalat ng liwanag sa aming kwarto. Para akong tatakasan ng malay sa mga nakita kong bumulaga sa akin. Si Aya, ang pinakamamahal kong si Aya. Bigla ay nag-flashback ang lahat sa akin. Ang mga unang araw nang una kong makita ang napakagandang si Aya. Ang astigil at matapang na si Aya. Si Aya na ngayon ay nasa harapan ko na ay wala ng buhay. Nagbigti si Aya gamit ang lubid sa aming sampayan sa likod ng bahay. Isinabit niya ito sa natutuklap ng kisame sa aming kwarto. Papa Dudut, halos mawala na ako ng malay at takasan ng bait. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o sisigaw at halos huminto ang tibok ng puso ko sa nakikita ko sa aking harapan. Hindi ko alam na kaya itong gawin ni Aya. Maayos na kami, Papa Dudut, pero bakit niya pa ginawa ito? Nanginginig ang buong katawan ko noon at halos hindi ako makagalaw. Papa Dudut, nag-iwan ng sulat si Aya sa ibabaw ng aking unan at ang sabi niya ay patawarin ko siya sa lahat ng mga naidulot niyang sakit sa akin. Mahal na mahal daw niya ako at magiging tunay na malaya na raw ako dahil kailanman ay hindi niya ginustong ikulong ako sa buhay niya. Ang sabi pa niya ay alam daw niya na may bago na akong minahal. Kaya gusto raw niyang maging masaya ako. Nagpapasalamat din siya sa akin at sa pamilya ko sa lahat ng ginawa ko, Papa Dudut. Inaamin din niya sa sulat niya na may sakit siyang nymphomaniac kung saan ay may abnormal na pagkakahilig sa sex o hindi makontrol na pagkahilig sa sex. Hindi daw niya ginusto yon pero minsan o madalas na hindi niya makontrol ang sarili niya. Kaya nakikipagtalik siya kung kani-kanino. Hindi daw niya ito maipagtapat sa akin dahil natatakot siyang iwan ko siya. Madaming ibinilin sa akin si Aya. Mas magiging masaya daw siya sa kabilang buhay kung magiging masaya ako. Nag-iwan din siya ng sulat para sa kanyang lola at mama. Puro paghingi yun ng tawad at pasasalamat at ang pagsasabi din na kahit matigas daw ang ulo niya ay mahal na mahal niya sila. Papa Dudut, ng mga oras na yon ay iyak ako ng iyak. Sobrang sakit at lungkot ang nararamdaman ko. Sana noon pa man ay pinagtapat na sa akin ni Aya ang kondisyon niya. Mas maiintindihan ko sana si Aya at tinulungan ko sana siya na intindihin at magpatingin sa espesyalista tungkol dito.
Wala po akong alam sa sakit na tinutukoy ni Aya, pero nabasa ko sa Google na may treatment at medication naman sa ganong klase ng sakit. Pero wala na akong magagawa dahil wala na siya. Huli na ang lahat. Sana pala ay inintindi ko siya at hindi ako nagpadalos-dalos sa iniisip kong baka malandi si Aya at mahilig sa lalaki. Sana mas nanaig sa akin ang pagmamahal niyang ipinakita sa akin para mag-obserba sa kanya. Sana pinilit ko siyang magpaliwanag sa akin tungkol sa mga natuklasan ko. Sana hindi ko siya sinigawan at sinabihan ng kung ano-ano. Bagkos ay inintindi ko sana siya. Pero hanggang puro sana lang ako. Papa Dudut ngayon ay 39 years old na ako. 14 years na po ang nakakalipas mula nang iwan ako ni Aya. Sa ngayon ay kasal na kami ni Lorna at may 2 anak na lalaki at babae. At pareho na po kami nagtatrabaho ni Lorna sa Dubai. Nabuntis ko pala si Lorna noong iwan ko siya. Mabuti na lamang po at nag-cross muli ang aming landas pagkatapos ng 2 taon na iniwan ko siya. Pinaliwanag ko po sa kanya at ikinuwento ang lahat ng nangyari. Nag-try po ako noon na hanapin si Lorna pero wala na siya noon sa trabaho at lumipat na rin sila ng bahay sa Sampaloc noon. Kaya natagalan bago ulit kami nag-cruise ng landas. Sa ngayon ay alam kong masayang-masaya si Aya kung saan man siya naroon. Dahil masaya na rin ako ngayon sa buhay ko. Sa susunod ay gusto ko ring isulat ang love story namin ni Lorna sa inyo, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po at sana ay kapulutan ng aral ang kwento ng una kong pag-ibig. More power po sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Ferdy. Mga kaibigan, kung nagustuhan po ninyo ang kwento ni Ferdy, huwag kalimutan na i-share ang video na ito. Mag-post din ang mga comments ninyo tungkol sa kwento ni Ferdy. Gusto nyo ba na magkaroon ng second part ang kanyang storya sa kwento nila ni Lorna? Huwag kalimutan na i-post at mag-comment po. Huwag din kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong post ng inyong Papa Dudut. Hanggang sa muli mga kaibigan, ako po ang inyong si Papa Dudut dito sa Papa Dudut Stories, exclusive on YouTube. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Dear Papa Dudut, gusto ko lamang pong ilahad ang kwento ng aking buhay na masalimuot. Bakit kaya ang buhay ay sobrang unfair? Kung sino pa yung tunay na nagmamahal ay siya pa yung laging iniiwan at niloloko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang JM Papa Dudut. Mula pagkabata pa lamang, Papa Dudut, ay parang ramdam ko sa sarili ko na walang nagmamahal sa akin. Ang papa ko ay lasenggo at tuwing umuuwi galing sa inuman ay lagi niyang sinasakta ng mama ko. Napagbubuhatan po niya ng kamay palagi si mama. At sa tuwing nakikita ko po ang mga ganong pangyayari, Papa Dudut, ay sobrang nasasaktan ako. Sana ako na lang yung sakta ni Papa. At huwag na lamang si Mama. Yun ang palagi kong sinasambi tuwing sinasaktan po niya si Mama. Wala akong magawa, Papa Dudut, at minsan nga, Papa Dudut, mga kapatid ko ay nagsasawa na rin sila sa papa ko. Kasi laging nalalasing siya pagkagaling niya sa bukid. Tinatanong ko nga, Papa Dudut, kung bakit siya pa ang naging tatay namin. Habang nag-aaral ako sa elementarya, marami din ang nagkaka-crush sa akin kasi may itsura daw po ako. Maputi kasi ako, Papa Dudut, at mapungay ang aking mga mata. At laging nangungusap kapag tumititig sa iba. Kapag may mga okasyon sa school namin, Papa Dudut, ay lagi akong kasali noon sa mga dance competition. At nakikilahok din kami sa iba't ibang bayan at probinsya. Hindi ko maikakaila sa sarili ko, Papa Dudut, na yung lalaking kapartner ko ay naging crush ko siya. Magaling siya sa school, Papa Dudut, at guwapo rin siya.
Marami akong classmate Papa Dudut na nagkaka-crush din sa akin pero isa lang yung nagustuhan ko sa kanila. Masaya ang elementary life ko Papa Dudut, walang sasaya pa. Sa tuwing summer Papa Dudut ay lumuluwas kami noon ng mama ko sa Maynila para magbakasyon. At doon ko po nakilala ang BFF ko na si Bonbon. Kababata ko siya at tuwing summer ay nakikita kami. Sa Maynila kasi sila nakatira pero ang family house nila nasa bayan lang namin. Kung hindi ako nakakapunta ng Maynila noon ay siya ang lumuluwas sa probinsya para lamang magkita kami at makapagbakasyon. Masaya ako Papa Dudut kasi kahit magkalayo kami, andun pa rin yung kumustahan namin sa isa't isa. Kahit na bibihira lang kaming magkita. Noong high school na ako Papa Dudut ay nag-iba na ang takbo ng buhay ko. Maraming bagong kaibigan at bagong mukha na nakikilala. Pero yung mga classmate ko nung elementary ay iisa lang ang eskwelahan na pinasukan namin. Yung dalawa kong crush Papa Dudut noon ay may mga GF na sila. Marami namang nanligaw sa akin noon Papa Dudut pero parang wala lang kasi. Lagi kong iniisip yung BFF ko at baka sakaling ligawan niya ako at nangyari nga. Nanligaw siya sa akin kasi matagal naman daw kaming magkakilala na at napamahal na raw siya sa akin. At ako din Papa Dudut, napamahal na rin ako sa BFF ko. Kaya naging kami nga Papa Dudut at summer na noon ay nagkita kaming muli ng BFF ko at noon ay boyfriend ko na. Masaya kami Papa Dudut at sinusulit ang bakasyon na magkasama. Lagi ako nasa bahay nila noon at nanonood ng Power Rangers at Eat Bulaga. Yun ang lagi naming libangan ang panonood ng TV o kakain sa labasan ng ihaw. Sobrang saya po Papa Dudut ng panahon na yon na kasama ko siya. Second year ng pasukan, yung pinsan ko na laging nangaasar sa akin ay lagi nagtatanong sa kaibigan ko noon na si Joy. Siya kasi ang BFF ko noong high school ako. At si Fards. Pinopormahan niya kasi si Joy at ang sabi ko, ikaw ang kumausap kasi ikaw naman ang manliligaw ang sabi ko. Dahil torpe siya Papa Dudut na sabi ko nga sa kaibigan ko na si Joy na may crush ang pinsan ko sa kanya. Natawa na lamang siya Papa Dudut pero kalaunan ay naging sila din. Tuwing tanghalian habang kumakain kami sa loob ng room namin ay laging kasama ng pinsan ko yung kaibigan niya. Anak kasi siya ng teacher doon sa school namin at gwapo siya, magaling sumayaw at kumanta. Sa tuwing may mga program sa school ay lagi yung sumasayaw at marami ang nagkakagusto doon. Kahit nga yung pinakamaganda na babae sa campus namin ay crush siya. Ako pa kaya ang hindi mapapatingin din sa kanya. In short, Papa Dudut ay crush ng bayan kasi tuwing may tournament sa lahat ng school dito sa amin ay siya lagi ang sikat. Kasi nga po ay gwapo siya habang lagi namang silang kasama sa campus. Papa Dudut, naisip ko na may BF pala ako. Minsan tumatawag siya sa landline. Hindi pa kasi uso noon ang cellphone. Minsan nga ay bihira lang kami magkausap kasi mahalang tawag noon. Habang lumilipas ang panahon Papa Dudut, naging boyfriend ko na nga yung anak ng teacher namin. Habang may boyfriend din po ako sa Maynila. Napakasama ako Papa Dudut kasi dalawa ang boyfriend ko ng panahon na yon at napagsabay ko sila. Marami man ang magsasabi na malandi ako pero nagmahal lamang ako at tao lang din naman ako. Ang pangalan niya ay si Vin. Mabait naman siya kaso nga lang ay hindi ko maiwasang magselo sa mga babaeng nakakasama niya kasi mas matanda siya sa akin ng 1 taon. Second ako noon, siya naman ay third year high school. At sa batch nila nandun ang pinakamaganda sa campus namin. Kaya sabi ko sa sarili ko na kung lolokohin man niya ako ay bahala na. Pero napamahal din ako sa kanya Papa Dudut kahit na ganun siya. Kasi si Bonbon malayo siya sa akin. Nakakasama ko lamang siya kapag summer para naghahanap ako ng tao na malapit sa akin noon.
Mabait si Vin, lagi silang nagpupunta sa bahay kasama ng pinsan ko. Yun nga lang tuwing lasing si Papa ay laging sinasabi na huwag ka na munang mag-aasawa at kabata-bata mo pa. At lagi niya po akong pinagbabawalan na lumabas noon. Kahit sa mga kaibigan ko lang, pero pag hindi siya lasing ay napakabait naman niya. Yun nga lang sobrang istrikto talaga niya. Basta summer magkasama kami ni Bonbon. Pero hindi na yung dating malambing at palakwento siya. Pero okay lang sa akin yun, Papa Dudut, basta umuwi pa rin siya pag summer at nagkikita kami. Si Vin naman, nakipaghiwalay ako sa kanya noon kasi nasasaktan ako at nagsiselos tuwing may nababalitaan akong may umaaligid sa kanya noon na babae. Nasaktan siya noon, Papa Dudut. Hindi ko akalain na seryoso siya sa akin kasi sa dami ng babae na nagkakagusto sa kanya ay ako pa ang napili niyang ligawan noon. Umiyak pa nga siya at nakiusap ang tatay niya na balikan ko ang anak niya na noon ay advisor ko. Pero sabi ko, sir, sorry po pero nasasaktan po kasi ako kapag nakikita ko na marami siyang girls na kasama. Mula noon, Papa Dudut, ay hindi na siya pumapasok pa sa school. Lagi daw siyang absent at laging naglalasing. Papa Dudut, ng mga panahon na yon ay gulong-gulo ang isipan ko. Babalikan ko ba siya? O hahayaan kong sarili ko naman ang magdusa kahit nasasaktan ako kapag nakikita ko na may mga babae siyang nakakasama? Tuliro ako, Papa Dudut, ng mga oras na yon. Lagi akong pinag-iinita ng mga teacher namin nang walang kadahilanan. Pero alam ko, dahil yon sa anak niya. Patapos na ang school noon, Papa Dudut, at magsa-summer na at magkikita na kaming muli ng boyfriend kong si Bonbon. Pero hindi siya umuwi, Papa Dudut. Hindi rin kami nakapunta ng Maynila noong summer na yon, Papa Dudut, kasi kasagsagan ng anihan at maraming inaasikaso si Mama noon, kaya nakigapas na lang din ako. At nakikita ko pa rin yung crush ko kahit may GF na siya na classmate din namin noon. 4th year na ako noon, Papa Dudut, nasa kalagitnaan na ng taon. Tuwing pumapasok ako sa school namin, kasama kasi namin yung girl na pinakamaganda sa campus namin. Isang barangay lang kami. May kaya kasi ang buhay nila kaya hindi siya naaarawan o lumalabas ng bahay. Tricycle lang ang sinasakyan namin noon, Papa Dudut, at sa tuwing sinusundo namin yung girl na yon ay may isang lalaki din na mas matanda sa amin ng 2 years. Pero sa iba siya nag-aaral. Lagi ko siyang nakikita tuwing pasukan kasi lagi siyang naglalakad papalabas sa kanila at sa likuran ng tricycle lagi akong nakaupo. Palagi niya akong tinitingnan tuwing napapadaan siya sa amin. Kakilala pala siya ng pinsan ko. Hindi ko siya gaanong kakilala kasi hindi ako gaanong nakakalabas ng bahay. Pero ang barkada pala niya ay yung isa kong classmate noong elementary. Si Ache. At yung kuya niya. End of school year ng 4th year na ako. Lumapit sa akin si Vin. Kahit tapos na siya noon sa high school, pumunta lamang siya doon dahil gusto lang daw niyang iabot ang regalo niya sa akin. Kasama pa nga niya noon ang mama at papa niya at may mga picture pa kami noon. Para tuloy na guilty ako, Papa Dudut. Kahit wala na kami ay hindi pa rin siya nagbabago sa akin. Napakabait pa rin niya. Sabi niya noon baka ito na yung huling araw na magkikita kami kasi baka aalis ka na rin dito. Baka mag-aaral ka na sa Maynila sa susunod na pasukan. Mag-ingat ka lang lagi, ha? Yan ang binitawan niyang salita, Papa Dudut, at hinalikan niya ako bago siya tuluyang umalis. Napakasakit, Papa Dudut, na may nasaktan akong tao. Pasukan na noon, Papa Dudut, ng college at sa Maynila nga ako nag-aral. Tumira ako sa kapatid ko doon at kapitbahay lang namin sina Bonbon sa Maynila. Hindi ko siya nakikita noon, Papa Dudut, kasi hindi yon palalabas ng bahay. Taong bahay lang siya tulad ko. Nakita ko yung kapatid niya at ang sabi niya, andito ka pala, ate. Andyan ba ang kuya mo? Oo, ate, doon lang sa kwarto niya, laging nagkukulong. Alam ba niya na nandito ako sa Maynila na?
Ang alam ko, oo ate, alam niya kaso hindi siya umiime kapag tinatanong namin siya. Gusto ko siyang puntahan sa kanila pero ayaw niyang lumabas, sabi ng kapatid niya. Alam ko naman papadudot na may kasalanan ako sa kanya at deserve ko yon. Kahit na hindi niya ako kausapin. May tindahan kasi ang kapatid ko noon at doon sila bumibili. Lagi ko siyang sinusubaybayan sa may pintuan nila pero hindi talaga siya lumalabas at nagkataon na may landline sa bahay. Isang hapon, Sabado walang pasok ay tumunog yung telepono at si ate ang nakasagot. Tanong ni ate, sino to? Pwede po ba si JM? Sigaw ni ate, JM, ikaw ang hinahanap. Wala naman akong alam na tatawag doon kasi bago pa lamang ako. Nag-hello ako at sino ito? Sumagot siya na si Bonto. Nakalimutan mo na yata, sabi niya. Hindi naman. Ikaw nga yung nakalimot kasi hindi ka lumalabas ng bahay, ang sabi ko. Nagtatampo kasi ako sa iyo, sabi niya. Nabalitaan ko na may boyfriend ka na raw doon sa inyo, sabi niya. Sino naman ang nagsabi sa iyo niyan? Ang sabi ko. Hindi na importante yon kung sinong nagsabi sa akin. Totoo ba? Ang sabi niya. Ang sagot ko lang ay sorry pero wala na kami. Minahal mo ba siya? Tanong niya. Hindi ako sumagot pero ramdam ko na umiiyak siya sa kabilang linya at sa kanya binaba ang telepono. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Papa Dudut. Bumili ako ng CP noon, Papa Dudut, yung 3210 na Nokia. Yun ang ginagamit ko na pang text kapag nalalate ako ng uwi sa bahay. At alam ko rin na may cellphone si Bon kaya sinubukan kong i-text yun. Pero hindi talaga siya sumasagot. Hinayaan ko lang siya, Papa Dudut, na gano'n ang setup ng relasyon namin. Nagpatuloy pa rin ang pag-aaral kahit nahirap. Kumukuha siya noon ng architecture sa UP. Isang hapon nagkasabay kami sa jeep pero umiiwas pa rin siya. Pero nung buwaba na kami, hindi ko akalain na siya yung unang bumaba ay inalalayan niya ako. At doon ako nagtanong sa kanya. Bakit mo ako iniiwasan, ang sabi ko. Nasaktan kasi ako noon nung tinanong kita kung minahal mo yung lalaki na yon at hindi ka sumagot kaagad. Sobrang sakit noon. Yan ang mga binitawan niyang salita habang naglalakad kami papauwi at sakto na may madadaanan kaming 7-Eleven noon. Inaya ko siya para bumili para makapag-usap pa sana kami ng matagal. Doon ko sinabi ang lahat at sobrang nasaktan siya at humingi ako ng tawad sa kanya. Hanggang sa naging okay kaming muli. Days passed by, Papa Dudut, ay may natanggap akong text. Bagong number yon at hindi ako nag-reply. Pagkatapos ilang saglit lang ay tumawag siya. Ang sabi sa kabilang linya, hello Ate JM. Si May to, pwede bang tumuloy dyan sa inyo kasi wala akong matutuluyan? Okay, sabi ko. Bakit, ano bang nangyari sa inyo? Ang sabi ko. Mamaya ko na lang ikikwento sa iyo, sabi niya. Sige. Nang dumating sila ay may kasama siyang lalaki. Sabi niya ay si Kuya MJ nga pala, kapatid siya ng tita ko. Pakilala niya. Oo, nakita ko siya noon, sagot ko naman. Tapos yun, nagkumustahan at nagkwentuhan. Natanong ko kung anong ginagawa ni Kuya MJ noon at ang sabi niya, nagre-review siya para sa board exam. Hanggang sa sinamahan namin si May na pumunta sa kinakasama niya noon. At mula noon, Papa Dudut, ay nag-text din sa akin si MJ. Nagpaparamdam siya na manligaw. Si Bon nga pala, pumunta siya sa Canada at doon siya nag-aral. Kasi kinuha siya ng tatay niya. Pero kami pa rin noon. Lagi nagtitext at tumatawag siya. Pero makalipas ang mga buwan ay madalang na lamang siyang mangumusta sa akin. Pero biglang hindi lang siya nagparamdam pareho sa akin. Summer noon, Papa Dudut, 3rd year na ako noon sa college. Nagkita-kita kami ng mga classmate ko noong elementary kami. Nandun yung crush ko noon at si Ate Achi. Nanligaw din sila noon. Sinagot ko sila parehas at pinagsabay ko sila. Marami ang magagalit sa akin sa mga nagawa ko, Papa Dudut, pero hindi ko kasi alam nung time na yon kung sino ang pipiliin ko. Kaya naman silang dalawa ang sinagot ko. Sabi ko, total ay magkalayo naman tayo ulit.
Yun na lang ang nasa isipan ko ng panahon na yon. Pasukan na ulit noon ng 4th year. Si Ache lagi nag-text, lagi nangungumusta. Ganon din si Crush. Same break noon, nagbakasyon ako sa amin at nagbakasyon din si Achi noon. Pero si Crush hindi siya umuwi dahil nag-OOJT na siya noon sa bangko. Accountant kasi ang kinuha niya noon. Si Achi naman ay seaman din at si Achi ay kakilala pala niya si MJ dahil barkada siya ng kuya niya. Nakita ko kasi sila noon na bumibili sa tindahan pero hindi nila ako nakita. Noong time na yon papadudot hapon at ilang araw na lang ay babalik na ako sa Maynila. Pumunta si Achi sa bahay. Nagtatanong kasi si mama kung nanliligaw daw ba siya sa akin. Pero hindi ko sinabi na boyfriend ko siya, papadudot. Nalaman ko na kamag-anak pala namin siya. Mabait si Achi, papadudot, at wala akong masasabi sa kabaitan niya. Noong sinabi ko sa kanya yon na hindi ko siya maaring maging boyfriend kasi nga ay magkamag-anak pala kami, ay umiyak siya. Umiyak siya, papadudot, lumuhod siya sa harapan ko para magmakaawa na huwag ko daw siyang hiwalayan. Pero yun ang tama, papadudot. Mahirap at hindi po pwede. Ang huling salita na binitawan niya ay mahal na mahal kita. Papakawalan kita dahil mahal kita at sana'y mahanap mo ang lalaki na tunay na magmamahal sa iyo tulad ng ginawa ko sa iyo. Yan ang mga binitawan niyang salita, papadudot, na humihikbi papalayo sa akin. Habang papalayo siya ay parang nadudurog ang puso ko. Nakasakit na naman ako ng damdamin ng ibang tao. At yun nga, papadudot, umuwi siya at nalaman ko na nagtanong daw ang mga kaibigan at kapatid niya na bakit siya umiiyak. At yun nga, sinabi niya na nag-break na nga daw kami. At andun din pala si Kuya MJ ng oras na nagpakalasing daw si Achi. Makalipas ng ilang araw, papadudot, ay bumalik na ako ng Maynila at back to school na naman. Wala na talaga akong balita pa kay Bon, kahit yung crush ko. Makalipas ang ilang araw ay nag-text si Kuya MJ, parang gusto niyang manligaw at nagpaparamdam siya lagi. Pinuntahan niya ako sa school noon at lumabas kami at kumain. Doon siya nagtapat sa akin at sinagot ko naman siya. Mabait siya at maalaga siyang tao. Palaging nagtitext siya pag may time siya kasi nag-review daw siya noon. Masaya siyang kausap. Saglit lang ang relasyon namin noon kasi bigla din siyang hindi nagparamdam. Lumipas ang panahon at nakapag-asawa na ako at masaya naman ang pagsasama namin ng asawa ko. Nabalitaan ni Vin na kinasal na ako. Ganon din yung crush ko at pinuntahan pa nga niya ako sa bahay noon para kumustahin ako at ang biro nga niya, kung ako sana ang nakatuluyan mo, sana wala ka din sa atin, yun ang sabi niya. Isa na kasi siyang ganap na manager sa isang bangko sa Maynila at si Achi naman ay may pamilya na rin. Dahil sa hirap ng buhay ay nagpasya po akong mag-ibang bansa para matustusan ang pangangailangan ng pamilya ko, papadudot. At kinuha ko rin ang asawa ko noon sa abroad pero makalipas ng ilang taon ay nagpasyang umuwi ng Pilipinas ang asawa ko. Pumayag naman ako. Makalipas ang isang taon ay nalaman ko na may babae ang asawa ko. Para po akong pinagsakluban ng langit at lupa ng panahon na yon, papadudot. Pero hindi ko pinaalam sa kanila na alam ko na may kinakasama na ang asawa ko sa Pilipinas. Ang ginawa ko, nagtrabaho ako ng nagtrabaho. Isang araw nagkita kami ng pinsan ko na nag-aya sa akin na may kakatugpuin daw siya na classmate niya. Hindi ko alam na si MJ pala yon. Nabigla ako, papadudot, hindi ako umiime kasi wala akong masabi. Nagkwentuhan sila at nakikinig lamang ako hanggang sa mag-uwian na kami. May nag-friend request sa akin si MJ. Tinanggap ko naman at doon ako nagsimulang magtanong, papadudot, sa kanya kung bakit bigla siyang hindi nagparamdam sa akin noon. Ang sabi niya ay na-hold up daw siya kaya ayon, nawalan siya ng contact sa akin. At doon na nga, papadudot, nagsimula muli ang relasyon namin kahit alam kong bawal at kasalanan sa Diyos ang nagawa namin. Wala, papadudot, na naig yung pagmamahal kesa yung sasabihin ng ibang tao. At hindi lang yan, papadudot, bigla ring nagparamdam si Bon. Nabalitaan niya na hiwalay na kami ng asawa ko at hinihintay ko lang din yung annulment ko noon. Sabi niya ay willing daw siyang kunin ako sa Canada. Minsan napapatanong ako sa sarili ko kung kailan komplikado ang lahat ay doon naman nagpaparamdam sa akin ng mga taong matagal ko nang nakalimutan. At ngayon ay pareho na po kaming anal ni MJ.
May pagpapatuloy na po namin yung pag-ibig na naudlot. At eto po, may bagong pamilya na kami ngayon. Hindi mo aakalain na pinagtagpo muli kami ng tadhana. Hanggang dito na lamang and God bless. JM.